Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila. Toys update lang po tayo dito po sa impeachment ni Sara Duterte. Kahapon po lumabas po yung listahan ng mga pumirma para po sa impeachment ni Sara Duterte. At pinakita po natin yung listahan, pangalan at pirma. Meron nga po nung nagsulat, hindi po maintindihan eh. Hindi ko alam kung ayaw niya ipaalam kung sino siya. Pati yung pirma niya, parang matindi pa sa doktor, mga kababayan eh. Talaga hindi mo maintindihan, hindi mo mabasa yung pangalan eh. Pero pumirma siya. O siguro ayaw niyang mabatikos, kaya medyo umiwas sa... Kasi grabe yung pangalan, talaga hindi mo maintindihan eh. Lang yan. Okay, so lumabas po na 215 ang pumirma laban po kay Sara Duterte. So sobra-sobra po yun sa kinakailangan na 102. Yung pong 1/3 ng House o membro ng House of Representatives para po maaprubahan at maipasa na po dyan po sa Senado. So 215. At ang balita ko po ngayon halos 300 na. Yan naman po ay hindi kumpirmado. Pero majority po ng membro ng House ay pumirma. Kaya ang tanong ng mga kababayan natin, sino-sino ang hindi pumirma? At yung mga hindi pumirma, ano sabi ng ating mga kababayan? Huwag iboto. Nako. Ganyan po talaga sa atin mga kababayan Yung mga hindi pumirma, ito po ay pinananawagan ng ating mga kababayan na wag iboto, lalong-lalo na kung sila ay kandidato sa 2025 midterm elections. Ito halimbawa nito mga kababayan Ito po nga dalawa. Si Camille Villar. Ito po nga Las Piñas City Representative. At si AXIS Party List Representative Erwin Tulfo. Ayan po silang dalawa, hindi pumirma. Kasama pa naman sila sa sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas under President Ferdinand Marcos Jr. O paano ngayon yan? Hindi sila pumirma. Yung mga pro-impeachment groups at yung ilan sa ating mga kababayan ang sabi, yung mga hindi bumoto sa impeachment ni Sara Duterte, huwag iboto. Ayan mga kababayan, paano ngayon yan? Ito si Erwin Tulfo, laging number 1 to Baka akala niya, porke number 1 siya, sure win na siya at hindi siya matatanggal sa pwesto. Ito naman si Camille Villar, wala namang mawawala na rito Kasi hindi nga pumapasok sa top 12 mga kababayan. Alam ko, ang pwesto nito 12, 13, 14, 15 at kadalasan nga hindi pumapasok sa top 12. So sa hindi pagpirma ni Camille Villar, wala masyadong epekto, pero kay Erwin Tulfo napakalaki ng effect nito kasi number 1 siya Diba? So maraming mawawalang boto para kay Erwin Tulfo, lalong-lalo na yung mga pro-impeach Sara Duterte. Kaya magkakaalaman to mga kababayan sa darating na eleksyon. Kaya nako, Erwin Tulfo. Hindi ko alam kung anong dahilan, pero sa tingin ko mga kababayan, ang sasabihin lang nila, di ba si Pangulong Marcos nga ayaw sa impeachment ni Sara Duterte. Di kami rin. Sumusunod lang kami doon sa gusto ng presidente. So baka yun ang sabihin nilang dahilan. Parang yung ginamit ng INC na sila ay nag-rally, kukunwari, sila ay sumusuporta kay Marcos pero obvious po dun sa rally nila na sila ay pro-Sara at ayaw nila ng impeachment kay Sara Duterte. So parang ito si Erwin Tulfo, ganun na rin mga kababayan. So malamang ang dahilan niya ayaw naman ang presidente ng impeachment ganun din ako, tumatayo lang ako sa gusto ng presidente. Ganun siguro sinasabi niya. Wala pa ako naririnig na statement galing kay Erwin Tulfo. Pero sa tingin ko mga kababayan, makaka-apekto yan. Yung hindi mo pagpirma dyan sa impeachment case si Sara Duterte, malaking impact yan sa iyong kandidatura sa 2025 midterm election sa darating na Mayo. So abang-abang lang tayo. Kasi mga kababayan, etong si Erwin Tulfo, hindi pumirma. Pero yung ilang Tulfo mga kababayan, 2 Tulfo. Yung anak ni Rapi Tulfo at yung asawa ni Rapi Tulfo ay pumirma sa impeachment case laban kay Sara Duterte, mga kababayan. Ito pong si AXIS Party List, kasamahan niya, nominee rin sa kanyang party list, si Representative Jocelyn Tulfo. At etong si Ralph Tulfo na anak
ni Rapi Tulfo ng Quezon City 2nd District ay inendorso ang reklamo. Ibig sabihin, pumirma sila sa impeachment. Pero itong si Erwin, hindi. So, makakakuha siya ng suporta doon sa mga DDS. Pero, mawawalan siya ng suporta dito sa mga loyalista ni Presidente Marcos at sa mga pro-government groups at doon sa impeach Sara Duterte groups. So, sa tingin ko mga kababayan, mas marami ang mawawala kay Tulfo dahil sa hindi niya pagpirma. Hindi pa nga natin alam kung anong niya kung anong dahilan niya Basta sumalungat siya dito sa ginawa nung kanyang asawa ni Rafi at yung kanyang pamangkin na si Ralph Tulfo. O ito naman, mga kababayan, sa Cavite naman si Tolentino. Yung pamangkin ni Francis Tolentino ay pumirma rin sa impeachment complaint, mga kababayan. Habang itong tatlong rebilla, mga kababayan, dyan po sa Kongreso, ito pong si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado Revilla, Cavite 1st District Representative Jolo Revilla, at ang Agimat Party List Representative Brian Revilla. O silang tatlo po ay hindi po pumirma. Yan po sa impeachment laban kay Sara Duterte. So parang mga kababayan parang naglalaro sila sa dalawang ilog Si Ramon Revilla, si Bong Revilla, nandun po sa admin. Tapos sila naman ay hindi pumirma, parang lumalabas na against sila sa impeachment ni Sara Duterte. So ayan mga kababayan, parang pansin ko yung mga yung mga may kinalaman o related dito sa sa mga tumatakbong senators sa 2025 parang ilag talaga sila Ilag talaga silang makisawsaw sa isyong ito. Kaya yung iba hindi pumipirma, iba naman talagang pumirma naman. Sa part ng Tulfo, pumirma. Sa part ng mga Revilla, hindi sila nagpirmahan. At dito naman sa sa Sorsogon 1st District Representative Det Escudero, kapatid ni Chis Escudero, itong Bukidnon 3rd District Representative Jose Maria Zubiri Jr. o father ni Senator Mig Zubiri, at itong si Antigua Representative Antonio Ligarda Jr., kapatid ni Loren Ligarda, at si Bac Party List Representative Eddie Villanueva, tatay ni Joel Villanueva, lahat po sila ay hindi po nagpirmahan sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. So yan po yung ilan sa mga mga kababayan, sa mga hindi pumirma sa impeachment complaint. At sabi ng ating mga kababayan, ito po yes, no vote sa mga senators. Ayan, wag daw iboto ang mga senators, mga kumakandidatong senators na hindi po pumirma diyan po sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Ayan mga kababayan, kaya ay sinabi rito, enablers, now people knows whom to vote. Certainly not those who support corruption. O meron namang ganyan-ganyan mga salita. Ayan mga kababayan. So iba't iba po ang reaksyon ng mga kababayan natin dito sa mga politiko na hindi po pumirma sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. At malalaman natin kung ano ang magiging epekto nito pagdating ng May 2025 elections. At ito mga kababayan, gusto ko na rin idagdag, ano ba talaga ang status ng impeachment complaint? Matutuloy ba to o hindi? Kasi mga kababayan, ayon po kay Pimentel, pwede naman pong matuloy, pwedeng pag-usapan kahit naka-break ang Senado. Pero ayon naman kay Villanueva, kay Joel Villanueva, mukhang malabo talaga. Kasi nga hindi na pag-usapan at mukhang maghihintay pa tayo ng Hunyo bago mapag-usapan ito impeachment case laban kay Sara Duterte. Kaya nga sabi ng PDP, mga candidates, kailangan manalo sila kasi kapag hindi sila nanalo, wala silang numero at sigurado makakonvict si Sara Duterte. At once makakonvict si Sara Duterte, goodbye 2028, mga kababayan. Ibig sabihin, hindi na mabibigyan ng pagkakataon si Sara Duterte na tumakbo bilang presidente sapagkat pag siya na-impeach, hindi na po siya papayagang humawak ng kahit na anong posisyon sa gobyerno. Yan po yung sinasabi ng mga DD shit na kaya gusto nilang i-impeach si Sara Duterte kasi takot daw sila kay Sara Duterte. Dahil nga ito ang pinakamalakas na kandidato laban po sa administrasyon sa pagka-presidente sa 2028.
So abangan natin mga kababayan ha. Ang alam ko meron pong press conference mamaya si Chis Escudero. Abangan ko rin 'yan at mai-share ko sa inyo. Pero sa ngayon wala pa tayong mga balita. Basta ito lang po, pinakita ko lang po sa inyo sino po yung mga hindi pumirma yan po sa complaint laban kay Sara Duterte. So for the meantime, yun lang po muna. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toy sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.